Ace TV. Automatikong bumilis ang tibok ng puso ni Julia nang makita si David. "First aid!" Sigaw ng isa sa mga kasambahay na sa sobrang pagkataranta, hindi na nag-aksaya pa ng oras para tanungin muna ang lagay ni David. Sumali si Julia sa mga dumalo kay David. Lumapit siya sa binata. "Anong masakit sa'yo?" Nag-angat ang tingin si David sa kanya. Napakura pa siya nang makitang sa halip na sakit dahil sa nangyari ang mabasa sa mga mata nito ay nalambot pa iyon na makita siya. "David?" Parang noon lang ninabalik sa wisyo si David. Hinawakan nito ang paa. Lumitaw na sa mukha ang parang naantalang sakit. Sa tingin ko, nagka-spray niya ako sa ankle." Pumunta siya sa paanan ng binata at itinaas ang paa nito. Dumaing si David sa ginawa niya, pero kinalma niya. "Kailangan nating ilibit ito para mabawasan ang swelling." Alam ni Julia ang gagawin dahil tinuruan sila ng first aid treatment. Humingi siya ng yelo sa isang kasambahay na agad namang sumunod. Pagkatapos, itinaas ang paa ni David, nilagyan niya iyon ng yelo. Daman niya ang pagkatitig ng binata sa kanya. Nag-angat siya ng tingin sa binata at nagtama ang kanilang mga mata. "You are an angel." Para nangangarap na sabi ni David sa kanya. Nagwala yata ang puso ni Julia. Pero kagaya kanina, pilit niyang kinalma ang sarili. Sinabi man sa kanya ng ama na mabait ang pamilyang pinagsisilbihan nito, iba pa rin ang kilala niya mismo. Paano kung babaero pala si David at nakipag-flirt lang sa kanya? O kaya may girlfriend na? Hindi malabo. Napakagwapo nito. At sa katayuan sa buhay, malabong walang grupo ng mga babaeng naghahabol dito. Napakaraming posibilidad. Nainis bigla tuloy si Julia sa sarili dahil sa mga naiisip. Tumikhim siya. "Isipin mo na lang na ganti ito sa ginawa mo sa akin kagabi." Walang problema ang tungkol doon," sabi ni David at nanatili pa rin nakatitig sa kanya. Bahagya na siya nakaramdam ng pagkailangan. Napatingin siya sa paligid at nakitang maging ang mga kasama nila sa kusina ay nakatingin din sa kanila. May kakaibang kislap sa mga mata. Malisyosa at maloloko ang mga ito. Nabasa na agad ni Julia ang mga nasa isip ng mga kasama, kaya bigla siyang lumayo sa binata. "Julia, wait. Kung ganun, magkakilala na pala kayo ni Sir, Julia?" Sabi ng Bisaya at pinakamaloko sa lahat ng mga kasambahay na si Mela. Si David ang sumagot sa tanong. Sa kabila ng tinamong sugat, masigla pa itong nagkwento. Doon tuloy lalo nagkaroon ng kulay ang tingin ng mga tao sa kanilang dalawa. Aba, at nagkaroon ng ganang something sa inyo na rin si Julia, Sir David? Sabi naman ng Batanggenya na si Minda. Tumingin sa kanya si David, pero hindi makapagsalita si Julia, lalo na nang mapatingin siya sa kanyang tatay. Hindi niya mabasa ang emosyon sa mukha nito, pero nagsiguro na siya. Tumayo na siya at nag-excuse na aalis na sa lugar para maiwasan ang ganung usapan. Nasa harap sila ng kanyang ama. Tinulungan lang niya si David, pero hindi niya ginawa iyon para pag-usapan. Hinayaan naman siya ng mga ito na umalis. Naglalakad siya pabalik sa kwarto nang maramdaman na sinundan siya ng tatay niya.
Kaya nahulog si Sir David sa sahig ay dahil may sinisilip siya sa kusina. Ngayon ko lang nakita na sinisilip ni Sir David ang mga kasambahay. Madalas kasi ay dumediretso na siya basta roon kung gusto niya makapagkwentuhan. Natigilan si Julia. Nilingon niya ang ama na wala pa ring emosyon ang mukha. Gustong malaman ni Julia ang isipan ng tatay niya tungkol sa sitwasyon. Pero minabuti na lang na huwag palakihin iyon. Bukod kasi sa natatakot sa isasagot ng kanyang ama, hindi naman ang paghahanap ng pag-ibig ang ipinunta niya sa lugar. Mas mabuti kung ipopokus na lang niya ng tuluyan sa pag-aaral ang isip niya kaysa ang asikasuhin ang nagugustuhan man na damdamin sa puso. Kinabukasan, bilang pasasalamat sa pagbigay ni Julia ng first aid kay David, ay pinadalhan siya nito ng bulaklak. Hindi minsan na nakatanggap si Julia ng bulaklak mula sa isang lalaki. Sa edad niyang 20, marami na rin ang nagtangkang manligaw sa kanya. Pero sa kabila ng mga ipinapakita ng mga ito sa kanya, hindi niya gustong intindihin ang mga ito. Bukod kasi sa gusto lang niyang ituon ang sarili sa pag-aaral, wala rin siyang nararamdaman na espesyal sa mga lalaki. Pero iba ang sitwasyon ngayon. Gusto niya si David. Maaaring mabilis ang lahat, pero ramdam ni Julia na may kakaiba sa binata. Dahil kung wala, bakit hindi niya magawang disiplinahin ang sarili? Nang matapos sa pag-appreciate ng mga bulaklak, ay nakita niya ang isang card na kabit roon at binasa iyon. "Tell me how about the flowers. Ito ang number ko." Tumaas ang kilay ni Julia. Paraan ba iyon ni David para makuha ang number niya? Pero itinext pa rin niya ang binata at sa halip na mag-reply ay tinawagan siya nito. "Hello?" Alinlangang pagsagot ni Julia sa tawag. "Hey, Angel!" Masayang sabi ni David. "Angel, ang sarap pakinggan ng endearment na iyon." Salamat sa flowers ha. Maganda. Sobrang na-appreciate ko." "You're welcome, Angel. So, kumusta ng araw mo?" Hindi ko alam kung masasagot ko ang tanong mo. Kakagising ko lang kasi. Bahagyang natawa ito. 10:00 na. Pero naiintindihan ko. Malamang nagpuyat ka na naman sa pag-aaral. Ah, ikaw, kumusta ang araw mo? Eto, kompleto na kasi nakausap na kita. Nahimigan niya ang saya sa boses ni David. Automatikong nag-init ang mga pisngi ni Julia. Hindi rin siya nakapagsalita. "Hey Angel, hindi mo ba nagustuhan ang sinabi ko?" Hindi naman. Hindi lang ako sanay na sinasabihan ng ganyan. Kung ganun, masasabi ko na wala kang boyfriend. Wala pa yun sa isip ko eh. Kahit graduate na ako, hindi ibig sabihin nun pwede na ako mag-boyfriend. Hindi ko pa nakukuha ang pangarap ko eh. Pangarap? Ano yun? Ang maging licensed teacher. Sandaling hindi nakapagsalita si David. 1 linggo na lang at board exam mo na, di ba? Oo. Pero buwan pa rin ang aabutin bago ko malaman ang result. I see. All the best for your upcoming exam. Sabi ni David at maya-maya ay tinapos na ang tawag. Nag-aayos muna si Julia ng sarili bago ginawa ang kanyang daily routine. Ang mag-aral sa buong maghapon. Pero pagkatapos kumain ng brunch, nagulat siya na dumating si Melay at lumapit sa kanya. May dala itong isang box ng cake. "Oy Julia, ang swerte mo talaga.
Pinadalhan ka ni Sir David ng cake ko, sabi nito at ibinigay ang cake. Nanlaki ang mga mata niya. Pagkakuha ng cake ay binasa niya agad ang maliit na message card na nakabit doon. I don't want to be a distraction to you, so I'm giving this cake to you as an apology. Food will help you to study harder, right? Naaalala siguro nito ang ginawa niyang pagnakaw ng pagkain sa ref. Napangiti siya. Mali pala siya nang iniisip. Hindi sa nawala ng interes sa kanya si David, kaya tinapos ito ang tawag. Ayaw lang siya nitong guluhin sa dapat na ginagawa niya. Concern lang ito para sa ikabubuti niya. Kaya ang saya na kanyang pakiramdama. Hindi gusto ni Julia na isipin ni David na distraction ito para sa kanya. Kaya tuwing may ginagawa ito ay ini-entertain niya. Sinabi rin niya na hindi niya iniisip na distraction ito. Lalo lang magugulo si Julia kung gagawin niya ang unang plano na huwag nilang pansinin si David. Nag-iisang bahay sila. Hindi may iwasan iyon. Kaya sa halip na iwasan ng binata, sinubukan lang niyang alawin ang sarili kay David. After all, hindi naman talaga ito nakakagulo. Sa katunayan, kapag naiisip si David, pakiramdam niya ay nagiging inspired pa siyang lalo sa pag-aaral. Alam kasi niya na kapag nakuha niya ang pangarap, isa si David sa mga mapapasaya niya. Gusto niyang mapasaya ito. Isa pa sa dahilan kung bakit alam ni Julia na tama kanyang ginawa ay dahil alam din ni David ang hangganan nito. Nagkakatak sila pero kapag alam na ng oras na ang pag-aaral niya, tumitigil ito. Madalas din na hanggang text o tawag lang sila dahil kapag umaalis ito ng bahay ay tulog pa siya. At kapag dumarating naman ito ay nag-aaral siya. Paminsan-minsan ay sinisilip siya ng binata at may ibinibigay lang na pagkain kagaya ng nakaugalian nila. Pero kapag ganun ay hindi na siya nito dadalhin pa para makapag-concentrate siya. Sa mga nakalipas na araw, ganun ang setup nila ni David. Tuwing break lang niya sa pag-aaral, nagkakausap sila at nagkaka-text. Ngayon, 3:00 na ng hapon. Merienda niya iyon at break din ni David sa trabaho. Kain na, Angel. Nag-reply siya sa text message na iyon ng binata at sinabing kumakain na nga siya at sana ay ganun din ito. Hindi ko na kailangan kumain pa. Makausap ka lang, busog na ako. Naramdaman ni Julia na parang may mga paro-paro naglalaro sa kanyang tiyan nang mabasa niya ang sumunod na message ni David. Tuwing nakakausap si David, ay hindi na nawala ang mga iyon. David was a sweet guy. Kinikilig siya kapag nagkakausap sila at lalo na ngayon na kapag bumabalot ito. Hindi maitago ni Julia ang nadarama at dahil naging abala roon, ni hindi niya napansin na may tao nang lumapit sa kanya sa garden ng mansyon kung saan niya naisipan na kumain ng merienda. Masarap ba ang kinakain mo? At ang luwang ng ngiti mo, anak? Bahagyang namutla ang mukha ni Julia nang makita ang ama. Agad na itinago ang cellphone niya. 4 na araw na wala sa mansyon ang tatay niya. Kasama ito ng dada ni David sa isang business meeting sa Batangas. Mukhang hindi ah. Hindi mo halos nagagalaw yung pagkain mo. O dahil sa kung sino nakatext mo sa cellphone. Hula ng tatay niya na sumulyap sa cellphone niya. Bahagyang yumuko si Julia. Tama po kayo, tatay. Katext ko po si David. Ngayon lang kita nakitang naging ganyan. Ganyang kasaya.
Dahil lang sa may kateks ka. Kahit ang nanay mo, wala kinikwento sa akin na ganyan ka. Bihira ka nga lang din gumamit ng cellphone at ngayon, tatay, naaliw po kasi akong kausap si David. Sorry po. Bakit mo naman kailangan humingi ng tawad sa akin, Julia? Dahil hindi niyo po gusto na nagkaka-interest ako kay David. Palagi niyo pong pinapaalala sa akin na huwag muna ako mag-boyfriend habang hindi ko pa nakuha ang pangarap ko. Pero malapit na makuha yun, di ba? Hindi naman po ibig sabihin nun, pwede ko nang hindi respeto ang gusto niyo para sa akin. Ngumiti ang tatay niya. Hinawakan nito ang kanyang balikat. At napakaswerte ko para matawag kitang anak. Dahil ginagawa mo ang lahat para sa amin. Nire-respeto mo ang utos namin sa kabila ng lahat. Ngumiti si Julia. Maayos ang trato sa kanya ng mga magulang. Hanggang kaya, binibigay ng mga ito ang lahat na bagay na kailangan o maski gusto nila. Kahit hindi ganun kaganda ang trabaho ng kanyang ama, pinipilit nitong ibigay ang mga bagay na nararapat para sa kanila. Isa ng patunay roon na mula elementarya hanggang college, sa private school sila nag-arala. Alam ko rin naman po na para sa ikabubuti ko ang mga iyon. Tumango ang kanyang ama. Tama ka. Pero kung gusto mo na rin naman mag-boyfriend, wala namang problema sa akin. Malaki ang tiwala ko sa iyo, Julia. Sa mga nakalipas na taon, hindi mo ko binigyan ng kahit anong sakit ng ulo. Nanatili ka mabuting anak, matalino, may pangarap. Kung ganun po, hindi po kayo galit sa nalaman nyo? Bakit naman ako magagalit? Nililigawan ka ba ni Sir David? Hindi nakapagsalita si Julia. Hindi nagtatanong si David. Ramdaman niyang mainteres sa kanya ang binata base sa mga ginagawa. Pero walang sinasabi na gusto siya nitong ligawan. Wala siyang sinasabi. Pero kung ganun man, wala ka dapat ipag-alala, Julia. Nagte-text sa akin ng ilan sa mga kasambahay at sinasabi nila kung paano kayo turing ni Sir David. At ikaw, mukhang saya-saya mo ngayon. Gusto ko yun. At kung tama ang iniisip ko na kaya ka ganyan, ay dahil gusto mo rin si Sir David. Wala rin kaso sa akin yun. Napakurap siya. Hindi siya makapaniwala. Mabait si Sir David, Julia. Kung nagugustuhan mo siya at gusto ka rin niya, magiging masaya ako para sa iyo. Para sa inyo. Napakabait din ng pamilya niya. Wala ka magiging problema sa kanya. Mabuti nga yun. At kilala ko talaga kung sino man ang lalaking napupusuan mo. Makakasigurado ako na nasa mabuting kamay talaga ang panganay ko. Nagustuhan ni Julia ang nalaman niya. Hindi pa man sigurado sa kung anong mayroon sa kanila ni David, ramdam niyang tama ang hinala ng kanyang ama. Kung gugustuhin mo ni David na i-level up ang kung anong meron sila ngayon, lahat ay nasa perpektong kondisyon.